we celebrate a new victory. Proud and satisfied daw si PBBM sa mga economic achievement ng kanyang administrasyon. Pero aminado siyang marami pang kailangang gawin para maiangat ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino at maramdaman ang pangako niyang bagong Pilipinas. Marami pang plano na kailangan tuparin ang administrasyon bago matapos ang termino ni PBBM sa 2028. Pero maaaring maapektuhan ang mga ito sa resulta ng midterm elections. Kapag nanalo ang mga senador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, malamang na diretso lang ang mga programa at proyekto. Pero kapag marami ang mananalo sa oposisyon, malamang na may kokontra para madiskaril ang administrasyon. Ayon kay Professor Dennis Coronacion ng UST Pol Sci Department, karaniwan naman nagiging lame duck ang Pangulo sa huling kalahati ng kanyang panunungkulan dahil ang mga kaalyado ay magiging abala na para sa susunod na halalan. Kasi this is the time when his allies, his key officials are going to think about their political future. So isipin na nila yung kanilang future political career once their boss is already out of office. Towards the end of his term, tingin ko hihina yung suporta. So, ang epekto nun, yung number of bills na inaasahan niya may papasa, hindi na ganun karami. Kung nun pa nga lang first term niya, yung kalakasan ng kanyang, na-consolidate niya na yung power niya, yung peak of his power, hindi niya na-achieve 100%. Yung mga bills na gusto niya, hopefully gusto niya maipasa. Pero depende pa rin daw kung lalakas muli ang ratings ng kasalukuyang administrasyon. Sa kaso ni Pangulong Marcos Jr., naabot na raw sana niya ang momentum ng malakas na suporta ng kanyang mga kaalyado at ng masang Pilipino. Pero bigla itong nagbago dahil sa pagkakaaresto at pagsuko kay FPRRD sa ICC. Ilang linggo na lang bago ang halalan. Everything was going well for the allies of BBM. But then again, the momentum shifted against their side. Naging negatibo raw ang imahe ng presidente at damay ang buong gobyerno, pati na rin ang kanyang mga pambato. I can say that it was something na hindi namin na-predict. Magiging election issue siya to the point na ito magde-determine kung sino magiging makakapasok sa Magic 12. Ako pa nga, iniisip ko pa, rather than this one, several months ago, baka yung West Philippine Sea issue pa. Kapag naging election issue siya, talo ang mga Duterte. Pero kung ang pagbabasihan ay ang latest senatorial survey, pasok pa rin naman sa Magic 12 ang karamihan sa mga kandidato ng alyansa. Kapag nagkatotoo ang survey, asahan daw na tuloy lang ang mga nailatag ng administrasyon. Bukod dito, maari pang makonvict si VP Sara sa impeachment complaint laban sa kanya. Lalo na kung maibabalik niya yung kanyang yung support ng majority. If he continues to enjoy the support of the majority in both chambers, House of Representatives at saka sa Senate, yung kanyang legislative agenda, I think mananatili yung suporta, magpapatuloy pa rin. But yung first half ng kanyang term, makikita mo na hindi lahat ng kanyang inendorso na mga bills ay naipasa. Dagdag ni Prof. Dennis, para makuha ang suporta ng mga mambabatas, dito raw pumapasok ang mga incentives para sa kanila. Para kasi mapakilos mo makuha mo yung suporta ng mga lawmakers natin, kinakailangan meron kang incentive. Either pangakuan mo sila ng positions in the administration, projects, o kaya quid pro quo ba na ng mga arrangements. Pareho kayo magbe-benefit. So it's not just the president who's going to benefit, but also the lawmakers. May naitulong din naman daw ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho ng Pangulo at ng kanyang administrasyon. Pero sabi ni Prof. Dennis, ang kailangan talagang pag-igtingin ay ang pagkontra sa mga naratibo ng oposisyon. There is a sovereignty issue with regard to his arrest. So it's a battle of narratives, it's a clash of narratives. So they should be creative enough to think of something that can counter those narratives coming from the Duterte camp. Labanan ngayon ng diskarte kung paano paliliwanagan para makumbinsi ang taong bayan. Para sa Your Voice 2025, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.